Akala ko siya na. Pero nagmahal ako ng maling tao. Naging parausan at nadungisan ang puri ko ng 2 beses sa Kuwait. Mahanap lamang ang taong ayaw nang magpahanap dahil may iba na siyang tinatrabaho. Itago niyo ako sa pangalang Olivia at ito ang aking confession diary. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa Pangasinan. Isang single mom sa edad na 35 years old. Only child. Isang pusong sugatan na takot na muling umibig. Hindi ko natapos ang pag-aaral ko sa kolehiyo dahil nahirapan ako sa mga subjects. Hindi kasi ako katalinuhan. Bali, iniisip ko na lang na dumiskarte sa buhay. Marami akong pinasukang trabaho, makaraos lang sa buhay. Mahirap lang ang buhay namin at ang pangunahin naming pinagkakakitaan ay ang junk shop ni tatay. So, hindi ko na patatagalin pa. Sisimulan ko ang kwento ko taong 2019. May ka-live-in partner ako na itago na lang natin sa pangalang Oscar. Si Oscar ay masipag, responsable, maginoo, magalang, mabait, at loyal. Tipong wala ka nang makikitang katulad niya. Nasa kanya na ang pinapangarap kong katangian ng isang lalaki. Nakilala ko siya sa isang construction site sa probinsya namin. Nagtitinda kasi ako ng mga kakanin na iniluto ko mismo. Ito muna ang trabaho ko habang hindi pa ako nakakapasok sa inaplayan kong virtual assistant. So yun nga, lagi ako sa construction site kasi mabenta ang kakanin ko sa kanila bilang kanilang merienda. Puro sila nasa edad na mga 40 to 50. Pero may isang bukod tanging lalaki na sigurado ako na halos kasing edad ko. Bumibili rin siya sa akin pero halata ko na nahihiya ito. Pero madalas kong napapansin na nakatitig siya sa akin at malagkit pa ang titig kapag hindi ako nakatingin. Pero nakikita ako sa peripheral vision ko. Kapag lumilingon ako sa kanya, ay agad siyang iiwas ng tingin na akala mo may ibang tinitingnan. Natatawa ako sa loob-loob ko kapag napapansin ko yon. Nakakapag-usap lang naman kami kapag bibili siya. Tapos, halata talaga na halos gusto niya nang hawakan yung kamay ko kapag iniaabot ko yung binibili niya at kapag mag-aabot siya ng bayad. Hindi lang ako ang nakakapansin sa ganoong kilos niya. Torpe ata siya, pero magalang naman. Halata naman na natitipuhan niya ako, pero hindi niya masabi-sabi. Ako? Gusto ko rin naman siya. Unang kita ko pa lang sa kanya nagwapuhan na ako. Paano ba naman? Ang tikas ng katawan niya. Ang gwapo niya, medyo maputi at talagang nakakabighani rin yung skills niya. Bukod sa galing niya sa pag-construction, magaling ding mag-welding at kaya niyang magbuhat ng marami-rami at mabibigat na bagay na siyang dahilan kaya't naging kaakit-akit ang muscles niya. Pero hindi lang ako ang nakakapansin sa pagka-crush niya sa akin. Kasi kapag break time na nila at nagbebenta ako, madalas sabihin ng mga katrabaho niyang, "Ligawan mo na yan si Olivia. Uy miss, lakas tama nitong si Oscar sa'yo oh. Oscar, galaw na. Baka ikay maunahan pa. Sige ka." Si Oscar naman ay ngingiti lang sa akin, tapos nahihiya. Ako naman tatawa at ngingiti lang din. Siyempre nahihiya din ako. Dalagang Pilipinang Maria Clara ako Hindi porket gusto ko siya, ako na kaagad ang magfa-first move. Dapat siya, di ba? Kasi siya ang lalaki. Isang Sabado, nasa palengke ako para bumili ng pangangailangan sa bahay. Nagkataong ang dami kong dala. Tapos, mag-isa ako. Tigda-3 ang hawak ng kamay ko.
Ang bigat-bigat. Tapos may kailangan pa akong bilhin. Hanggang sa may lumapit na lalaki at nagsalita ng, Tulungan na kita. nagulat ako at pamilyar pa yung boses. Paggalingon ko sa lalaki, bumilis ang tibok ng puso ko. Si Oscar, nakangiti. Hindi na ako nagdalawang isip noon na pumayag. Siyempre, patsisi pa ba ako? Kailangan ko ng tulong. So ayun, tinulungan niya ako na magbuhat. Tapos, sinamahan pa niya akong bumili. May tricycle siya at inoffer niyang ihahatid niya raw ako sa bahay para hindi na ako mahirapan. Grabe, ang lambing pa ng boses niya nung sinabi niya yun. Pakiramdam ko, sasabog na yung puso ko. So ayun, kunwari nagpakipot pa si ante ninyo. Pero deep inside, gustong gusto ko yun. Pinilit niya ako di sige, go. Pero para naman hindi nakakahiya, inaya ko siyang magmerienda sa mga food stalls sa bayan. Nung una tumanggi siya, lalo at libre ko pa. Sabi niya siya ang lalaki, kaya dapat siya ang magbayad. Pero pinilit ko ng bonggang-bongga, kaya ayun, pumayag siya. Sabi ko kasi, hindi ako sasakay ng tricycle niya kung hindi ako manlilibre. Hanggang sa bumili na nga kami ng mga street foods at tumambay muna sa may park bago umuwi. At doon kami nagkaroon ng munting pag-uusap. At doon na rin umamin si Oscar. Olivia, alam kong halata mo naman at alam mo nang gusto kita. Halatang-halata naman, Oscar. Lahat na yata nagsasabing gusto mo ako. Ikaw na lang hindi, no? Natigilan si Oscar. Nahiya ata sa sinabi ko. Pero napangiti siya kinalaunan at tumitig sa akin. Olivia, pwede bang manligaw sa'yo? This time, ako naman ang natigilan. Hindi ko inaasahan na sa wakas, naglakas loob na siyang sabihin iyon. Maya-maya ay dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero hayaan mo lang na may paramdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin, Olivia. Handa akong maghintay. Oscar, kung talagang gusto mo ako, di ipakita mo. Kung ganun, pumapayag ka nang manligaw ako sa'yo. Ngumiti lang ako at tumango. Kita ko ang sobrang saya sa kanyang mga mata at malaki rin ang ngiti niya. Doon nagsimula ang lahat. Naging masigasig siya sa panliligaw. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay namin pagkatapos ng trabaho niya sa construction. Hindi siya pumupunta ng walang dala. Nagdadala siya ng mga tinapay at minsan panggatong na kahoy kasi yon ang binirong hirit ni tatay sa kanya noong nagpaalam ito na manligaw na sinusunod naman niya. Nakuha niya ang loob ng tatay ko dahil sa kanyang pagiging magalang at masipag. Hanggang sa dumating na nga ang araw na sinagot ko na siya. Taong 2021 nang magpasya kaming mag-live-in. Gusto na sana ni Oscar na magpakasal na kami. Pero dahil gipit na gipit kami sa budget at kapwa pa lang kaming nag-iipon para paghandaan ang future namin, ay hindi na muna kami nagpakasal. Oscar, magsama muna tayo sa ngayon saka na yung kasal. Pero gusto ko, malinaw ang boundaries natin. Hindi tayo magtatabi sa higaan. Walang mangyayari sa atin hanggat hindi tayo kinakasal. Gusto kong malinis ako sa harapan ng altar. Buong pusong nirespeto ni Oscar ang aking desisyon. 1 taon kaming magkasama sa iisang bubong na parang mag-asawa. Pero walang nangyayari. Doon ko napatunayan na mahal talaga ako ng lalaking ito
dahil ni minsan ay hindi siya nagtangkang gumawa ng bagay na hindi ko gugustuhin na gawin niya. Ngunit, sadyang minsan ang tadhana ay gagawa mismo ng paraan para subukin ang tatag ng pagmamahalan namin. Nawalan ng kontrata ang construction firm na pinapasukan ni Oscar. Sinubukan niyang pumasok sa ibang construction working, ngunit hindi maganda ang pasahod tulad ng una niyang pinagtrabahuan. Sumubok pa siya ng ibang trabaho para mas mapalaki ang kita. Kaso palaging mababa ang sahod. Gusto niya kasing bilisan ang makapag-ipon para maikasal na raw kami. Iniisip niya kasi na baka naiinip na ako. Patuloy pa rin naman ako sa pagbebenta ng kakanin, pero gusto niya na akong patigilin kasi naawa na siya sa akin na gumigising ng maaga para magluto ng kakanin at naglalakad sa tanghaling tapat. Natigil din kasi ako noon sa pagtatrabaho bilang VA kasi nasira yung laptop na gamit ko. Pinag-iipunan ko rin ang pambili ng bago kasi talagang luma na yon. Hindi na rin kasi kakayanin ng repair. Matigas ang pasya niya na patigilin na ako. Ayon pa sa kanya ay dahil nakahanap na siya ng magandang oportunidad sa abroad, sa bansang Kuwait. Lagi kasi siyang inuudyukan ng katrabaho niya. Kaya ayun, napapayag niya. Hiningi na rin sa akin ni Oscar ang permiso ko na payagan na siyang mag-abroad. Olivia, ang liit ng kita sa Pinas. Para sa isang katulad kong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At least doon sa abroad, mas malaki ang kikitain natin. Mas mabilis na tayo makakaipon para sa future natin. At makakabili din tayo ng bagong laptop mo para mag-work from home ka na kung gusto mong mag-work. Pero Oscar, ayokong malayo sa'yo. Natatakot ako na baka kapag lumayo ka, masira tayo. Paano kung makakita ka ng iba doon? Or worst, may hindi magandang mangyari sa'yo doon. Oscar, natatakot ako. Ayos lang naman sa akin ang kita natin na kahit maliit, at least magkasama tayo. Magtiwala na lang tayo sa Diyos at sa isa't isa. Isa pa, kahit may maghubad pa sa harapan ko, ikaw lang naman ang gusto kong makitang nakahubad. Ikaw lang naman ang babae nakikita kong kasama ko sa future. Wala nang iba. Pangako, mag-iingat ako doon. Iiwasan kong tukso at iingatan ko rin ang sarili ko para walang masamang mangyari sa akin. Doon na ako napaluha sa kaalaman na malalayo ako sa kanya. Hindi ko na siya makikita bago matulog at hindi na siya ang bubungad sa akin paggising sa umaga. Hanggang sa napaiyak na lang ako. Inalo naman niya ako at niyakap ng mahigpit. Sobrang mahal na mahal ko na siya to the point na ayoko nang malayo sa kanya at gusto ko na palagi ko siyang kasama. Pero dahil sa pagmamahal niya sa akin, nanaig ang kanyang desisyon na mangibang bayan. Nung unang taon niya sa Kuwait bilang isang factory worker, para kaming nasa Cloud9. Gabi-gabi ang video call. Halos lahat ng sahod niya ipinapadala niya sa akin. Nakabili kami ng mga bagong gamit. Nakabili na rin ako ng laptop ko at nagbalik work ako bilang virtual assistant. Nabibigyan ko rin si Itay ng pera niya, pambili ng gusto niya. Doon na rin muna kasi ako tumira sa bahay namin ni Itay para makatipid. Umuupa lang kasi kami noon ni Oscar ng bahay. Nakapag-ipon din para sa pangarap naming kasal. Sabi ko sa sarili ko, salamat Panginoon dahil binigyan niyo ako ng isang katulad ni Oscar. Pero, pagpasok ng taong 2023, unti-unting nagbago ang lahat. Minsan na lang siyang tumawag. Ang dating halos oras-oras na text, naging isang beses na lang sa isang araw.
hanggang sa naging isang beses sa isang linggo, hanggang sa naging isang beses sa isang buwan. Busy lang kami, Olivia. Nagrarasya tong company. Maraming buyer kaya dapat marami kaming magawa sa factory. Ang lagi niyang dahilan. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Isang buwan, 2, 3, umabot ng 5 buwan na walang Oscar na nagparamdam. Hindi siya sumasagot sa mga tawag at chats ko sa Messenger o nag-online sa Facebook niya, at ang number niya ay hindi na rin makontak. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ang tanging nasa isip ko, baka may nangyaring masama sa kanya. Baka nakulong siya o naaksidente. Dahil sa sobrang pag-aalala, ginawa ko ang pinakamapanganib na desisyon ko sa buhay. Ginamit ko ang lahat ng ipon ko para makapag-apply bilang turista patungong Kuwait. May tinirhan daw kasi si Oscar na katrabaho niya. Taga Kuwait yon at naging kaibigan niya sa trabaho, kaya't pinatuloy siya roon ng libre sa halip na mangupahan pa. At yon ang hinahanap kong address. Paglapag ko sa Kuwait, doon ko naramdaman ang takot. Hindi ako marunong mag-Arabic at limitado ang alam ko sa wikang Ingles. Bitbit ang kapirasong gamit ko ay nagtanong-tanong ako sa labas ng airport. Kalaunan ay may lumapit sa aking 2 lalaking lokal o daga Kuwait lang din. Mukhang nasa 40s na ang mga yon. Nakipag-usap sa akin. Tinanong ko naman sila kung saan ang address na nakasulat sa papel na pinakita ko. Sabi nila, alam nila at gets nila na bago pa lang ako doon. Kaya tutulungan daw nila ako. Ihahatid daw nila ako doon para hindi ako maligaw. So pinasakay nila ako sa kanilang kotse. Nagdadalawang isip man pero pumayag na ako. Wala rin kasi akong kaalam-alam noon sa lugar na yon. At isa pa, nagtiwala na lamang ako na walang masamang mangyayari sa akin. Nagdasal ako sa isipan. Maya-maya, umandar na ang kotse. Pero imbes na sa lungsod kami pumunta, ay paliblib ng paliblib ang nakikita ko sa paligid. Mabigat na ang loob ko at natutunugan ko na may masamang mangyayari sa akin. Hindi naman ako pwedeng tumakas kasi close ang kotse at katabi ko yung isang lalaki habang yung isa ay driver. Nag-uusap naman kami in English ng tipikal na tanungan para sa mga bagong kakilala. Hanggang sa tumigil ang kotse sa isang liblib na lugar at walang katao-tao. Madilim na rin noon. Doon gumuho ang mundo ko. Nakita kong nagbago ang kanilang mga itsura. Naging parang gutom sa laman. Hindi ko alam ang gagawin ko nang magsimula na silang lapitan ako. Sa kabila ng pagmamakaawa ko, sa kabila ng pagbanggit ko sa pangalan ng Diyos, nilapastangan nila ako. Kahit masikip sa loob ng kotse, ay nagawa nila akong saktan at tanggalin ang dangal ko. Doon nawala ang kapurihang iniingatan ko para sana sa kasal namin ni Oscar. Pagkatapos nila akong pagsawaan, ay iniwan nila akong luhaan. Durog na durog ang pagkatao at halos wala ng buhay sa gilid ng kalsada. Pinilit kong bumangon. Naglakad-lakad ako sa pag-asang makakita ng kabahayan at makahanap ng tulong. Hanggang sa may makasalubong ako na isang matandang babae sa daan. Natulungan niya ako at naituro ang address na kailangan kong puntahan. Pero bago yun ay pinakain at binihisan niya muna ako dahil kaawa-awa ang lagay ko. Binigyan din niya ako ng pera. Halo-halong saya, pag-aalala at pagkasabik
ang nadarama ko nang matagpuan ko na sa wakas ang address. Subalit, pagkatok ko, ay laking gulat ko nang makita ang isang matandang lalaki. Nagtanong ako sa kanya at binanggit ko ang pangalan ng kaibigan ni Oscar na nagpatuloy sa kanya doon. Subalit ayon sa matanda, ay walang Oscar doon at wala ang sinasabi kong pangalan ng may-ari ng bahay. Dagdag pa niya na binili daw niya ang bahay na yon 5 buwan na ang lumipas. Hindi daw niya kilala ang mga taong binanggit ko at hindi raw niya alam kung saan sila lumipat o kung anong nangyari sa dating may-ari. Gabi na rin noon at hindi ko alam kung saan ako pupunta, lalo at unti na lang maubos na ang perang dala ko. Tila naawa sa akin ang matandang lalaki, kaya pinatuloy niya ako doon. Nag-alinlangan man, pero tinuloy ko pa rin dahil kailangan ko rin kasi ng matitirahan pansamantala kahit isang gabi lang. Subalit, sa pag-aakalang ligtas na ako sa anumang panganib, ay hindi pala. Isa palang malaking pagkakamali ang pumasok ako sa bahay niya. Sapagkat habang mahimbing na ang tulog ko dahil sa sobrang pagod at trauma, ay nagising ako nang may maramdaman akong mabigat na dumadagan sa katawan ko. Akala ko ay binabangungot ako, ngunit hindi pala. Muli, pinagsamantalahan ako ng taong akala ko tutulong sa akin. Hindi ako makapanlaban dahil may baril siya. May baril sa upuang katabi ng kama. Natakot ako. Baka patayin niya ako kung sakaling manlaban ako. At isa pa ay nagbanta siya sa akin na kung manlalaban ako ay sisiguraduhin niyang makakakain ako ng isang bala ng baril niya. Kaya umiyak na lang ako ng umiyak habang nilalapas tanganan. Mas lalong sinira ang dangal ko sa ikalawang pagkakataon. Tumakas ako ng madaling araw pa lang nang tulog na siya. Lakad-takbo, lakad-takbo. Wala nang patutunguhan. Hindi ko alam kung saan pupunta. Gutom, uhaw, at wasak ang pagkatao. Hanggang sa napaupo na lang ako sa isang bangketa at humahagulgol. Hindi ko na alam kung saan na ako patutungo. Ang walang hiyang matanda, ninakawan pa ako ng pera. Mabuti na lang at hindi cellphone. Hindi ko na alam noon kung ano ang iisipin o gagawin. Ang hanapin ba si Oscar? O kung paano ako makakauwi o makakasurvive? O ano na lang ang mangyayari sa akin sa mga susunod pang mga araw? Muli ba itong mangyayari sa akin? Or mas worst, baka patayin na ako. Hindi ko alam. Dahil sa nangyari, ay nagkaroon ako ng malaking trust issue sa mga tao rito sa Kuwait. Tingin ko lahat sila ay kunwari lang mabait, pero ang totoo, mapagsamantala sila, lalo na ang mga kalalakihan. Hanggang sa isang lalaking taga roon, siguro ay kasing edad ko lang, ang lumapit. Tinanong ako kung anong nangyari sa akin. Halata raw kasi na parang galing ako sa hindi magandang karanasan. Hindi ako umimik. Takot na ako. Pero hindi niya ako tinigilan. Nag-alok siya ng tubig at pagkain. Pero dahil sa naranasan ko, nagsisigaw ako. Itinulak ko siya. Ayoko nang magtiwala pa sa kahit sinong lalaki. Pero hindi siya tumigil. Maya-maya ay may tinawag siyang ginang. Ito ay ang kanyang ina. Ito ang kumausap sa akin at nag-alok ng tulong. Sa pagkakataong ito, napaiyak na ako. Iba kasi yung aura ng ginang, ang gaan. At sa unang pagkakataon,
nakadama ako ng kaligtasan at kapanatagan. Muli kong binaba ang pader na tinayo ko sa mga taga-Kuwait. Pilit na kumapit sa maliit na pag-asang may mabuting puso pa rin na taga-Kuwait na tutulong sa akin. Niyakap ko ang ginang at napahagulgul ako. Sinabi ko ang lahat ng naranasan ko. Naawa siya sa akin. Binigyan niya ako ng tubig hanggang sa inalok niya na tumuloy na muna ako sa bahay nila. Sa una, natakot ako. Pero nauunawaan niya kung bakit bakas ang pag-aalinlangan kong sumama. Pero sabi niya mas delikado raw kung nasa labas lamang ako. Sa loob ng 3 araw, naramdaman ko na mabait sila. Inalagaan nila ako, lalo ang lalaking anak ng ginang na unang kumausap sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Ali. May kapatid siyang babae. Nasa high school na ito at mabait naman sa akin. Kinakausap din ako. Pero dahil nag-aaral ay laging wala sa bahay. May kaya sina Ali. Katoliko sila. May negosyo sila sa syudad. Napatunayan ko rin naman na mabait talaga sila. Hindi nila ako pinababayaan. Ipinapasyal din ako ni Ali sa kanilang negosyo para hindi ako mabagot. Muli ay unti-unti akong nagtiwala pero hindi lubusan dahil hindi ko naman sila lubusang kilala. Ang ipinagtataka ko lang ay magaling magtagalog si Ali. Tinanong ko siya. Ayon sa kanya, hindi pala siya Kuwaiti. Isa siyang purong Pilipino. Ampon siya. Napulot lang daw siya noon. Itinuring siyang tunay na anak ng mga umampon sa kanya. Pantay ang naging trato sa kanila ng mga kinilalang magulang niya sa totoong anak ng mga ito. Unti-unti ay napalapit ang loob ko kay Ali. Minsan, kapag aksidenteng dumadampi ang kanyang katawan o balat sa akin, ay bumibilis kaagad ang tibok ng puso ko o nakakadama ako ng animoy kuryente. Hindi ko alam kung bakit pero ganon ang feeling. Ang gaan at payapa rin ng aura kapag nasa paligid ko si Ali. Pero teka, may pinaka-agenda ko kung bakit ako nasa Kuwait. Yun ay ang hanapin ng kasintahan kong si Oscar na 5 buwan nang nawawala at walang paramdam. Nasabi ko na ito kina Ali na si Oscar ang dahilan kung bakit ako nasa bansang ito. Pero sa hindi ko malamang dahilan, sa loob ng mga araw na nakasama ko sina Ali, ay nawala sa isipan kong hanapin si Oscar. Marahil ay masyado akong natroma sa paglabas at nasanay sa kapayapaan ng isip sa bahay ni na Ali. Pero isang araw, bigla ko siyang naalala at doon ko natuluyang hiningi ang tulong ni na Ali sa paghahanap kay Oscar. Gamit ang kotse niya ay naglibot-libot kami sa syudad at nagtanong-tanong tungkol kay Oscar. Ipinapakita ko rin ang picture niya sa mga tao. Hanggang sa isang araw ay may magandang balita. May nakakilala kay Oscar na sabi niya kung saan ito nakatira. Labis ang saya ko ng mga oras na yon. Subalit parang may kakaiba sa itsura ng babae nang malaman niyang kasintahan ako ni Oscar. Nang tinanong ko kung bakit parang hindi siya masaya sa kanyang nalaman, ay sinabi niya, wala lang. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang ang naging reaksyon niya. So ayun, pinuntahan namin ni Ali ang kasalukuyang address ni Oscar. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Pagkasabik, masaya, malungkot, pag-aalala, at pagtatampo kasi wala man lang siyang paramdam. Isa iyong maganda at malaking bahay. Nag-doorbell ako. Kasama ko noon si Ali.
Maya-maya, isang babae ang lumabas ng bahay. Mukha itong Pilipina at isa pa, buntis. Malaki na ang tiyan. Nagkaroon ako ng negative impression pero hindi ko na lang pinansin. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Oscar? Nag-alangan pa noong una ang babae bago nagsalita. Oo. Dito po siya nakatira. Bakit po? Ano pong sadya nila? Ako po si Olivia, yung ka-live-in partner niya sa Pinas. Nandito po ba si Oscar? Nanlaki ang mga mata ng babae. Naitago na lang natin sa pangalang Lita. Bumakas ang pagkagulat at pag-aalangan sa mukha niya. Maya-maya pa ay may lumabas sa bahay. Isa itong lalaki. Nagsalita. Pamilyar ang boses niya. Asawa ko? Sino yan? Nang makalapit ang lalaking nagsalita, ay parehong nanlaki ang mga mata namin. Olivia? Ako naman ay agad na yumakap sa kanya at nagkaroon ng tears of joy. Oscar, nandito ka lang pala. Sobrang tagal kitang hinintay, hinanap. At ngayong nahanap na kita, miss na kita, Oscar. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit hindi ako nakatanggap ng yakap mula sa kanya. Nidampi ng kamay niya sa katawan ko. Wala. Doon ako naalarma. Oscar, anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka nagparamdam, ha? Bakit bigla kang nawala, ha? Bakit, Oscar? Magkakasunod kong tanong. Ngunit bakas ang pag-aalangan sa mukha ni Oscar, maging sa buntis na babae. Hanggang sa lumapit ang babae kay Oscar at hinawakan ang kamay ng boyfriend ko. Kung ganon, ikaw ang ka-live-in partner niya sa Pinas. So, hindi mo pa alam? Ha? Anong hindi ko alam? Oscar, ang akala ko, alam na niya. Ha? Alam ang alin? Oscar! Naguguluhan kong tanong. Hinawakan naman ni Ali ang likod ko para pakalmahin. Napatingin ako sa kanya. Talagang naiiyak na ako noon. May unti-unti kasi akong nabubuong realization sa isipan ko. Mukhang hindi mo pa talaga alam, Olivia. Hindi pa sa'yo nasasabi ni Oscar ang totoo. Ang akala ko alam mo na. Napag-usapan na namin to nasasabihin sa'yo. Pero ako na lang magsasabi. Buntis ako, Olivia, at magkakaanak na kami ni Oscar. Nagmamahalan na kami dito. At sana huwag mo na kaming guluhin pa. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko sa mga nalaman ko. Galit? Pagsisisi? Panghihinayang? Pagkatapos ng lahat? Ng paghihintay, ng pag-aalala, ng mga luhang ibinuhos ko sa pagkamis at pag-iisip kung anong nangyari sa kanya. Pagkatapos maging miserable ang buhay ko nang mawala siya. Tapos siya, masaya? Siya nagpapakaligaya sa piling ng iba. Siya bumubuo na ng sariling pamilya na pinangarap lang namin dati. Ako? Heto, naghihintay lang pala sa wala. Heto at nasira ang dangal ko sa bansang ito ng 2 beses. Wala na akong ibang naramdaman noon kundi galit. Galit na galit ako kay Oscar, pati sa babae niya. Walang kasing sakit at sama ang binigay nilang trauma sa akin. Hindi noon makapagsalita si Oscar. Nasampal ko siya. Mag-asawang sampal. Hindi ko na rin napigilan na mapaluha ng mga oras na yon. Hanggang sa humagulgol. Walang hiya ka, Oscar!
Walang hiya kayo! Kaya pala wala kang paramdam. Iba na pala ang tinatrabaho mo. Ina mo, Oscar! Pati ikaw, babae. Alam mo nang may kinakasama si Oscar pero inahas mo. Walang hiya kayo. Sorry, Olivia. Sorry. Sorry? Sorry lang, Oscar. Pagkatapos ng lahat, alam mo ba na 2 beses akong winalang hiya? 2 beses na nayura ka ng dangal ko dito sa bansang to, makita ka lang. Sobra akong nag-alala sa'yo. Sobra akong nag-iisip kung ano nang nangyari sa'yo. Pero heto ka. Heto ka't nagpapakasarap sa buhay, kapiling ang malanding babaeng yan. Sorry, Olivia. Palagi kaming magkasama ni Oscar. Hindi namin maiwasang mahulog sa isa't isa. Olivia, alam kong hindi sapat ang sorry. Pero sorry talaga, Olivia. Hindi ko kayang ipagtapat. Ayokong masaktan ka kaya hindi ko sinabi. Akala ko, kaya ko. Pero hindi pala. Ayaw mo akong masaktan? Pero nasaktan mo na ako. At hindi lang ang puso ko, pati dangal ko. Dangal na iniingatan ko para sa taong mahal ko. Pero ngayon, wala na. Kung ganito lang din sana. Sana hindi na lang ako pumunta pala dito. Pinagsisisihan ko na minahal kita at hinanap pa kita dito. Sana pala, noon pa lang iniisip kong patay ka na. Para hindi na ako nasasaktan ng ganito ngayon. Umiiyak kong saad, saka tumalikod. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga walang katapusan at walang kuwentang sorry nila. Hinawakan ni Ali ang balikat ko habang naglalakad kami papasok sa kotse. Pagkasakay namin ay drive niya kaagad ang kotse niya habang ako patuloy na umiiyak. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niyang ilabas ko ang lahat. Hinahawakan din niya ang aking kamay upang iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Hanggang sa tumigil siya sa isang tahimik na parke. Doon ay niyakap niya ako ng mahigpit sa loob ng kotse. Doon ko mas lalong iniyak ang lahat ng sama ng loob, puot at awa sa sarili. Sige lang, Olivia. Ilabas mo ang lahat. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Hindi ako aalis. Umiyak ka lang, Olivia. Mas lalo akong napahagulgol dahil sa pakikiramay niya. Malaki ang pasasalamat ko kay Ali dahil hindi niya ako pinabayaan at iniwan sa mga panahong lugmok at basag na basag ako. Inalagaan niya ako, palaging binabantayan at ipinapasyal sa kung saan-saan para matulungan akong makalimot sa kasawiang naranasan. Tinulungan ako ni Ali na bumangon. Tinulungan niya ako na magsimulang muli. Ipinasok niya ako sa kanilang negosyo at muli akong nakapag-ipon para sa aking sarili at sa pamilya ko. Sa ngayon, misun ako. Oo, single mom pa rin ako. Nasa Pinas ako at bumalik sa pagiging virtual assistant. Wala na akong balita pa kina Oscar simula ng araw na malaman ko ang masakit na katotohanan. Si Ali naman ay naging masugid at matyaga kong manliligaw. Ipinaramdam niya sa akin ang peace of mind sa isang relationship, mapa-LDR man o hindi. Sa kanya ko nakaramdam ng kapanatagan sa lahat ng bagay. Kung gaano naging halos perfect si Oscar sa aming relasyon noon, si Ali ay masasabi kong perfect na perfect ang ugali niya. Hindi lang sa akin, kundi sa kanyang pamilya at sa pamilya ko. 5 taon na siyang nanliligaw sa akin, pero walang nagbago.
Kung sino siya at kung paano niya ako itrato mula day 1 ay nag-i-improve yun taon-taon. Sa totoo lang, para nga kaming magkasintahan na. Kulang na lang ng label. Pero kahit ganon, meron pa rin kaming boundaries at nirerespeto niya yun. Oo, tanggap ako ni Ali. Tanggap niya ang madilim kong sinapit at minsan ay hindi niya pinaramdam sa akin na hindi na ako malinis. Tanggap din ako ng pamilya niya. Kilala na rin siya ni Papa. Every month din siyang bumibisita sa amin sa Pinas, palaging 1 linggo. Halos asawa na nga yata ang turing sa akin noon kasi halos lahat ng kinikita niya, kung maaari lang, ay ibigay sa akin. Pero tumatanggi ako, sakana ka ako. Pero mapilit siya. So, wala akong magawa. Nagtatabi na rin kaming matulog. Pero walang kahit na anong nangyayari sa amin. Hanggang yakap lang, pero walang kiss. Bala ko na nga siyang sagutin this coming February 14. Natakot na kasi akong umibig at muling ipagkatiwala ang puso ko. Kaya inabot ng 4 na taon ang panliligaw sa akin ni Ali. Pero dahil napatunayan ko naman na genuine ang pagmamahal niya at hindi niya ako kayang lokohin, ay naisip kong panahon na para iwaksi ang alalahanin at muling pagbigyan ang puso kong maging maligayang muli sa ngalan ng pag-ibig. Maraming salamat sa pagbabasa ng liham ko, Miss Sunako. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ko na hindi porket nasaktan ka sa isang pag-ibig ay hindi ka na muli pang makakahanap ng taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Darating iyan sa tamang panahon. Minsan ay makikilala mo siya sa pinaka hindi mo inaasahang pagkakataon. Muli, ako po si Olivia at ito ang aking Confession Diary.